Tiniyak ngayon ng Malacanang na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang maibabalik sa Pilipinas ang tumasak na Aman Futures founder Emmanuel Amalillo. Inihayag ito ng palasyo upang pawiin ang pangamba ng mga biktima ng multi-billion pesong pyramid scam. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Attorney Mark. Tiniyak nga ng Malacanang na mapapabalik sa bansa ang may-ari ng Aman Futures na si Emmanuel Amalillo. Sinabi rin ng Malacanang na wala naman silang nakikitang problema dahil maganda naman ang koordinasyon ng Pilipinas at Malaysia. Ng Malacanang ang pangamba ng mga biktima ng Aman Futures sa gitna ng pagkakaudlot ng pagpapabalik sa bansa ng may-ari nito na si Emmanuel Amalillo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, pansamantala lamang ito dahil ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas na mapauwi sa bansa si Amalillo dahil sa large-scale estafa. Naaresto si Amalillo sa Malaysia dahil sa paggamit ng peking pasaporte. What happened last Friday was a mere temporary setback. We are in the process of bringing Mr. Amalillo back into the Philippines. So rest assured that we are taking all efforts to ensure the repatriation of Mr. Amalillo to the Philippines. Hindi nakauwi nitong nakaraang linggo si Amalillo dahil sa umano'y ilang usapin na dapat pang klaruhin. Nauna nang lumutang ang report na napigilan ng deportation dahil hindi pa tiyak kung ito ay Pilipino o Malaysian. Pero pagtiyak ng palasyo, hawak na ng NBI ang dokumento na magpapatibay na isa itong Pilipino. We made sure that when we were there, that we would have all the documentary proofs that Mr. Amalillo is a Filipino citizen. In fact, my understanding is that National Bureau of Investigation officials also brought along a certified true copy of the birth certificate of Mr. Amalillo. So that that is not a problem. We were ready to present the proof of his birth in the Philippines and his citizenship as well. That was not an issue. My understanding, it was not an issue. Samantala, iginiit ng Malacanang na maganda naman ang ugnayan ng Pilipinas at Malaysia. Sagot ito ni Lacerda sa tanong kung may plano ng kausapin ni Pangulong Aquino si Malaysian Prime Minister Najib Razak para i-facilitate ang pagpapauwi kay Amalillo. I would have to ask the President that. I don't think so because we have a very good working relationship with our Malaysian counterparts. So we don't see that as a problem. Nauna nang tiniyak na Malacanang na mabibigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng Aman Futures. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Rocky Ignacio.